Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for feedback and control systems. At ang topic natin ngayon ay stability and compensation. So, una muna natin talakayin ay stability. So, ano bang stability? Ang stability ng isang control system ay ang kakayahan ng anumang system na magbigay ng isang bounded output kapag ang isang bounded input ay in-apply dito. So, masasabi natin na ang stability ay nagbibigay daan sa system na maabot ang steady state at manatili sa ganong estado para sa particular na input kahit na pagkatapos ng pagkakaiba-iba ng mga parameters ng ating system. So, ibig sabihin, ang stability ay dinidesign sa ating system para maabot yung pinaka-steady state ng system natin at para makuha natin yung pinaka-desired response kahit na nagkakaroon tayo ng mga variation sa mga parameters dun sa input side ng ating system. Okay? Now, let us discuss stability of control system. So, ang stability ng ating control system ay nagge-generate o bumubuo ng bounded output for bounded input, which stands for BIBO. Okay? So, if we consider this diagram, so para ma-produce natin yung pinaka-diagram na yan, okay? Kahit anong diagram, okay? So, meron tayong given na algebraic expression. So, nagbibigay tayo ng input para magkaroon tayo ng pinaka-output points, okay? So, tsaka natin pinaplot siya. So, ibig sabihin, yung mga input at output natin na yun ay bounded dyan sa graph na nabuo natin na yun, okay? So, ibig sabihin, kapag yung mga points na yun ay naglalay dun sa loob nung pinaka-graph na yun, ibig sabihin, yung system natin ay stable. Kapag naman yung mga points ay nasa labas ng graph na yun, ibig sabihin, yung system na yun ay unstable. Kaya, kung babalikan mo yung calculus mo, pinag-aralan natin yung maxima and minima values, okay? Kasi, doon makikita mo kung hanggang saan lang marireach ng system mo yung pinaka-maximum value at saka pinaka-minimum values. Kaya, dito, para masabi mo yung stable yung system, finite yung mga values niya. Ibig sabihin, may katapusan yung pinaka-data nung pinaka-graph mo. Okay? So, let us say, 100 yung pinaka-maximum niya. So, hanggang 100 lang siya. Pag lumagpas siya doon, ibig sabihin, magiging unstable na siya. Kunyari naman, ang lowest value niya ay 0. So, ibig sabihin, pag na-reach na yung 0 na yun at bumaba pa dun sa 0 value, let us say, nagkaroon ng negative value na doon, ibig sabihin, magka-unstable na yung magiging system mo. Kaya, natin pinag-aaralan itong mga graph na ito para masabi natin at malaman natin o ma-determine natin kung yung system ba na yun ay stable. Okay? Now, let us discuss unbounded signals. So, ang mga unbounded signals ay mga signals na puro pa-infinite yung itsura ng graph niya. Okay? So, katulad nitong nakikita ninyo dito sa diagram natin, okay? Kung mapapansin mo, pataas ng pataas yung pinaka-graph natin at parang wala siyang katapusan. So, yung mga ganitong type ng graph, okay, ang tawag natin dyan ay mga unbounded signals. At pag ganyan mga unbounded signals, ibig sabihin, yung system na yun ay unstable. Kasi diba sabi natin para maging stable ang isang control system mo, dapat yung pinaka-graph niya ay finite. Ibig sabihin may mga endpoints, yung mga maximum value at minimum values niya. So dito sa graph nito, kung mapapansin mo, parang tuloy-tuloy lang siyang pataas ng pataas. So infinite yung pinaka-value niya. So ibig sabihin unbounded itong mga signals sa ganito. So ibig sabihin unstable siya. Okay? Okay, talakayin naman natin ang asymptomatically stable system. Ang asymptomatically stable system ay dinidefine na mga system kung saan ang mga output progresses to 0. Ibig sabihin, yung output mo papalapit sa value ng 0. Okay? At ang mga poles na nakukuha natin sa ating mga transfer function ay isang malaking factor sa pag-define ng stability ng ating control system. So, dito kung mapapansin mo, okay, lahat ng mga poles na nakuha mo o mga roots, okay, na nakukuha natin sa denominator kasi doon natin nakukuha yung poles, okay, sa mga naunang
topic natin na pinag-aralan. Okay? Kapag yung mga poles na yun ay nasa left side, okay, ng Cartesian plane mo naka-located, ibig sabihin yung pinaka-system na yun ay stable. Kasi kapag yung mga poles mo ay napunta sa right side ng plane mo, okay, ibig sabihin yung system na yan are unstable. So kaya siya tinawag na asymptomatically stable system, okay, kasi kapag yung pole mo ay papalapit dun sa value ng 0, okay, ibig sabihin ang tawag natin dun sa type ng system na yun ay asymptomatically stable system, kasi malapit na mag-deplete, okay, yung signal, okay, kaya yung stability din na yun ay nagdi-decrease din. Okay? Now, meron tayong dalawang condition na dapat natin i-consider kapag nakakuha tayo ng mga poles o roots na nakalagay sa imaginary axis. Okay? Kapag ang system mo at ang poles na nakuha natin ay nakalocate sa imaginary axis at ito ay non-repetitive, okay, ang tawag natin doon sa ganong type ng system ay marginally stable system, katulad ng diagram na nakikita nyo dito. So meron tayong root sa positive side ng ating imaginary axis at saka meron din tayong roots o poles na nakuha doon sa pinaka negative side naman ng ating imaginary axis. So sa pag ganyan ang given sa'yo, okay, na nakuhang roots sa isang algebraic expression mo, okay, ibig sabihin marginally stable yung system na yon. Okay? So para mas maintindihan mo, kunyari let's say ang nakuha mong value ng ating imaginary data ay dalawang negative J1. Okay, so ibig sabihin hindi na yun pwedeng maging stable kasi 'di ba sinabi niya non-repetitive dapat ang value. So ibig sabihin isang beses lang dapat tatama doon sa imaginary axis natin yung mga points ng poles na yun. So kapag kunwaring umulit siya doon sa pinaka point na yun, hindi na siya stable. Okay, so para pumasok siya dito sa condition na ito, dapat non-repetitive yung pinaka value ng ating imaginary part nung data na nakuha natin. Okay? So, this is another condition. So, nabanggit na natin ito kanina lang. So, kapag nagkaroon ka naman ng repetitive pose sa ating imaginary axis ng ating S-plane, ibig sabihin yung system na yun ay unstable. So, katulad nito, may dalawang point ka, kunyari, okay, na tumama dyan sa imaginary axis natin at umulit yung pinaka points na yun, okay, na nakuha natin sa poles natin, tumama din ulit sa may pinaka point na yun. Ibig sabihin yung system na yun ay unstable. Okay? Okay, another thing to consider, kapag naman yung mga points o roots ng ating poles ay nakalocate sa right side ng ating S-plane, ibig sabihin yung system na yun ay automatic na unstable. Kailangan lahat ng mga points o roots ng ating poles ay laging nasa left side para masabi mong stable. Okay? Now, let us discuss dominant pose. Okay, ang dominant pose, ibig sabihin yan, yung mga pose o yung mga roots na nakuha natin na malapit sa origin, ang tawag natin dun sa mga poles na yun ay dominant pose. Okay, so kapag ang ating mga pose ay palapit ng palapit sa origin, ibig sabihin stable yung system mo kasi meron siyang endpoint. Okay, diba? Para masabi nating stable ang ating system, dapat may mga endpoint ang ating maxima at minima. Okay, so kapag kunwaring wala siyang endpoint at infinite yung value mo, ibig sabihin yung pinaka-system na yun are unstable. Okay, so ibig sabihin yung posisyon ng ating mga poles ang nagsasabi sa stability ng ating mga system. Okay, kaya natin pinag-aaralan yung mga iba-ibang klaseng graph na ito para just in case na hindi algebraic expression ang ibinigay sa'yo at puro graph, masasabi mo pa din kung stable or unstable yung pinaka-system na yun. Okay? Now, let us discuss types of stable system. So, ang una na dito ay absolutely stable system. So, para maintindihan mo siya, let us
consider itong mga graph na ito. So kapag ang signal mo, okay, ay nandun sa bounded area, katulad nito, okay, yung signal na yan ay nasa loob lang ng bounded area na yan, okay. So ibig sabihin yung signal na yan ay stable, okay, kasi hindi siya lumalabas dun sa pinaka-bounded area niya, okay. So pag nakakita ka ng mga ganyang signal na hindi lumalabas dun sa pinaka-bounded area niya, ibig sabihin ang tawag natin dyan ay absolutely stable system. Okay? Also, dito sa graph na ito, kung mapapansin mo, mula dito, hindi pa stable yung pinaka-system niya. So, pagpasok niya dyan sa bounded area na yan, okay, doon pa lang naging stable yung pinaka-signal niya. So, ibig sabihin, at that point, doon lang nagkaroon ng steady state yung pinaka-signal mo. Okay? So, kapag nasa steady state na yung signal mo, ibig sabihin, stable na yung pinaka-system na yon. Okay? Now, talakayin naman natin yung pangalawang type ng ating stable system, which is conditionally stable system. So, ang conditionally stable system ay nagbibigay ng bounded output sa isang specific condition ng ating system na dinidefine ng mga parameter ng system na yun. Okay? So, para maintindihan mo siya kung ano yung conditionally stable system, let us say itong graph na ito. Okay? Tapos, somewhere at a certain point, biglang nag-fluctuate yung signal na yun. Okay, tapos nag-fluctuate ulit bago siya nag-steady state ulit. So, yung mga ganyan type ng signal, conditionally stable system yun. Okay, may condition, okay, na sinusunod siya na para maging stable siya. Okay, kasi may mga time na may mga disturbances o mga noise, biglang nawawala dun sa pinaka-steady state yung pinaka-signal mo. So, ang tawag natin dun ay conditionally stable system. Okay? Now, let us discuss the last part ng ating type of stable system, which is marginally or critically stable system. Ang marginally stable system ay isa sa mga nagge-generate o nagbubuo ng signal which is oscillating. Okay, na merong constant frequency at amplitude na kung saan yung bounded input natin na nagpo-provide nito. So, katulad ito sa diagram na nakikita ninyo, yung guhit na yan, okay, yan yung nakikita nyong margin. Okay. Ibig sabihin, yung mga point na tumatama dyan sa margin na yan, okay, yun yung mga marginally o critical point para maging stable yung system mo. Ibig sabihin, dapat hindi siya pwedeng lumagpas dun sa pinaka-margin na yan. Kasi once na lumagpas siya dun sa pinaka-margin na yun, ibig sabihin, yung system mo na yun ay magiging unstable. Okay? So, yung mga points na tumatama dun sa pinaka-margin na yun, ang tawag natin dun ay marginally o critical points para maging stable yung system. Ibig sabihin yun yung pinaka-limit niya na hindi siya pwedeng lumagpas dun. Kasi pag lumagpas siya dun, magiging unstable na siya. Okay? Now, let us discuss Routh-Hurwitz stability criteria. So, itong criteria na ito ay ginagamit para ma-determine natin control system natin kung stable or unstable yung system. So, may mga necessary condition para sa Routh-Hurwitz stability. So, ang una na dito, dapat daw ang coefficient ng characteristic polynomial equation natin ay puro positive. Ibig sabihin, yung mga coefficient na dala-dala ng ating mga variable dapat ay puro positive. Kasi, kapag ganun ang nangyari, ibig sabihin, yung mga roots o mga poles na makukuha natin ay puro mga negative. Eh, diba sabi natin sa mga naunang topic na kapag ang mga poles mo ay located sa left side ng S-plane, yung pinaka-system na yun ay stable. Kapag naman yung mga poles mo ay located sa right side ng ating S-plane, ibig sabihin yung system na yun ay unstable. And also, sabi din niya, okay, ni Routh-Hurwitz na dapat walang missing term dun sa order ng pinaka-polynomial equation na yun. Ibig sabihin nun, kunyari, let us say, ang given sa'yo, S cube, okay, plus S plus 1 is equal to 0. Okay.
So, dyan, may kulang kang order, yung squared, yung second order. So, ibig sabihin, dyan sa parte na yan, okay, doon papasok yung iba pang mga condition ni root hertz na paano gagawin kapag may kulang na order doon sa pinaka polynomial equation. Kasi, ibig sabihin yan, malaking chances na maging unstable yung pinaka system. Okay? So, pwede mo din ma-determine kung yung mga ganyan type ba ng polynomial equation ay pwedeng maging stable. Okay? So, pero ang sinabi niya, dapat kompleto yung mga order ng pinaka-polynomial equation mo para masabi mong malaki yung chance na maging stable yung pinaka-system na yon. Okay? Now, meron pa isang condition na dapat tayong i-considera. Okay? Kapag gumamit daw tayo ng root array method, dapat yung pinaka-value dun sa pinaka-first column ng array na yon, dapat daw lahat ay positive. Kung hindi naman siya puro positive, dapat lahat daw yun ay puro negative. Paano kapag kunwaring kombinasyon nun ang nakita mo sa pinaka-column na yon? Dun na papasok yung mga special cases na pag-aaralan natin dito sa topic na ito. Okay? Now, let us discuss the root array method. So, napag-aralan na natin sa mga naunang topic na kapag ang mga roots ng ating post ay located sa left side ng ating S-train, ibig sabihin yung control system na yun ay stable. Paano kapag kunwaring isa sa mga points na yun ng ating root ng mga poles natin ay na-locate sa pinaka-right side ng ating S-plane, ibig sabihin yung control system na yun ay unstable. So, madali kapag kunwaring nasa second degree lang yung ating equation, madali nating makuha yung mga roots kasi madaling ma-determine siya dahil madaling ma-factor out yung mga variable. Paano kapag mataas na yung mga order? Okay, kunyari mga s to the 6, s to the 8 na yung mga order ng ating polynomial equation. Mahirap na siyang i-factor out, kaya doon pumapasok si root Hurwitz criterion. Kasi napapadali nitong criterion na to yung pagkuha ng mga roots kapag matataas na yung order ng mga polynomial equation natin. Okay? Now, may mga procedures tayong dapat sundin para mabuo natin yung root table o yung root array table natin. So, ang una daw, sabi niya, punan natin yung first two rows ng ating root array ng mga coefficient ng ating polynomial equation. Okay? Tapos, magsisimula tayo dun sa pinaka-constant pataas ng order. Okay? Sa pag-fill up dun sa table. Tapos, sabi niya, punan mo daw yung mga remaining rows dun sa pinaka-root array table natin. Okay? Na ituturo niya mamaya. Okay, kung paano natin gagawin yun hanggang makarating ka dun sa pinaka first row o dun sa row ng pinaka constant natin. Also, sabi din niya na dapat mong tandaan kapag daw dun sa pinaka row ng pinaka root table natin ay may common factor, okay, i-divide natin yung mga values na yun dun sa pinaka common factor na yun para mas madali natin masimplify siya. Okay? Now, pag-aralan naman natin paano nilalagay ang ating polynomial equation sa root table. Okay, so let us consider itong example na ito para maintindihan nyo kung paano nilalagay yung mga coefficient na yan sa loob ng root table. So, kung mapapansin mo, itong polynomial equation natin, ang highest order ay to the 6, so even. So, ibig sabihin, doon sa pinaka first row, okay, lahat lang ng coefficient ng even order ang ilalagay mo. Okay, so dito, s to the 6, s to the 4, s squared, tapos 1. Okay, salitan. So, kaya magiging 4 to, okay, tapos ito ay 2, tapos 3, tapos 1. Okay? Tapos, yung nandun naman sa second row mo, okay, ibahin natin yung color. Lahat naman ng mga coefficient ng add order naman ng ating polynomial equation. So, ito yun, 5, yung s cube, at saka yung 4s. Okay, so ito, lalagay mo dyan, 5, tapos yung s cube natin, 1 ang dala-dala nun, kasi wala siyang coefficient na dala-dala, tapos 4, tapos wala na, di ba? So, 0 na yun. Okay, tapos yung mga susunod na data na yun, okay, nakadepende na yun doon sa determinants niya. Okay? So, dito naman sa cell na ito, okay,
yung value makukuha mo dapat dyan ay yung determinants nito. Ayan. Ayan. So, kaya yung formula niya, a sub 1 times ng a sub 2 minus ng a sub o times ng a sub 3 over ng a sub 1 mo. Yun yung magiging value sa cell na ito. Okay? Dito naman sa sumunod na cell na ito, ang equivalent naman yan, tatanggalin mo yan. Okay? Yung determinants naman nito ang kukuhanin mo. Ito, at saka ito naman. Okay? So, kaya, naging a sub 1, okay, times ng a sub 4 minus ng a sub o times ng a sub 5 over ng a sub 1. Okay? Tapos, ito naman, okay, bubrahin mo ulit ito. Titignan mo naman itong value ng first column mo tsaka itong last part na ito. So, kaya naging formula nun, a sub 1 times ng a sub 6 minus ng a sub o a sub 7 over ng a sub 1. Okay? So, yung sumunod naman, burahin muna natin. Yung sumunod na cell naman, okay, ang titingnan mo naman, ito na, yung sumunod na. Dito ka na titingin. Okay? Yung determinants naman yan. Okay? Kaya naging formula, b sub 1 times a sub 3, tapos minus ng a sub 1 times b sub 2 over ng b sub 1. So, pag dito ka naman sa cell na ito titingnan, ito naman ang titingnan mo. Tatakpan mo na yan. Okay? Itong first data na to at saka ito namang data na tong kukuhanin mong determinants. Okay? Kaya magiging b sub 1 times a sub 5 minus ang a sub 1 b sub 3 over b sub 1 hanggang makarating ka dun sa pinaka-constant value dun sa table mo. Okay? Also, sabi din ni Ruth Hurwitz na pag kinuha mo yung pinaka-even power equation dun sa pinaka-root table mo, madidetermine mo daw yung pinaka-natural frequency ng ating control system. So, mamaya sa mga example natin, maiintindihan nyo lahat kung ano yung mga binahagi sa atin nitong topic na ito at paano sinosolve yung mga variable na yon. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung ano yung mga conditions at mga definition in terms sa pinag-aralan natin kanina. So, sa problem number 1, find the stability of the control system having characteristic equation s to the 4 plus 3s cubed plus 3s squared plus 2s plus 1 is equal to 0. Okay, so, gagamitin natin yung Ruth Hurwitz criterion sa pag-determine nitong given characteristic equation na to kung stable ba to o hindi. So, pwede mo hindi gamitin si Ruth Hurwitz criterion kung etong pinaka-given characteristic equation na ito ay madali mong ma-factor out at makuha yung mga roots. Kasi, pag na-determine mo yung mga roots na yun na wala sa right side ng S-plane mo, automatic agad na yung system na yun ay stable. So, kapag kunwari isa sa mga roots na yun ay na-locate mo sa right side, ibig sabihin, automatic agad na yung system na yun ay unstable. Okay? So, kaya tayo gumagamit ng Ruth Hurwitz criterion kasi yung mga characteristic equation na matataas ang order, siya lang yung method na nakakapag-simplify ng mga ganun kalalaking mga order ng equation na makuha yung mga roots na yun ng mas madali at mas mabilis. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una muna natin tignan, i-verify natin kung lahat ba ng coefficient na dala-dala ng pinaka-polynomial equation natin ay puro positive. So, dito kung mapapansin mo, lahat ng dala-dalang coefficient ng bawat variable natin ay puro positive. So, i-satisfy yung necessary condition ni Ruth Hurwitz. Okay? Okay, let's answer this problem. So, yung pinaka-polynomial equation natin, ilagay na natin sa root table. Okay? So, dahil ito ay s to the 4 o even yung pinaka-umpisa ng ating power, so magiging even yung paglalagay natin ng data sa pinaka-first row ng ating root array table. Okay? So, ang daladalang coefficient ng s to the 4 ay 1, tapos ang daladalang coefficient naman ng ating s squared ay 3, tapos 1 na. Tapos yung sumunod na row, di ba sabi natin, yung sumunod naman na order, salitan din. So ito na yun. Okay? So kaya naging 3 yun, tapos 2 ito. Tapos para makuha natin yung value dito, okay, yun ay yung determinants nito.
Okay? So, kaya naging 3 times 3 minus ng 1 times 2 over ng 3. Okay? Ito. So, ang kalalabasan nun, 7 over 3. Tapos, dito naman sa kabilang tawag dito, cell, so wala na to. Ang titignan mo naman ay ito, yung first data natin sa first column, tsaka ito. Okay? So, 0 to, di ba? So, kaya magiging 3 times 1, okay, minus ng 1 times 0 over ng 3. So, ang lalabas sa'yo doon, 3 over 3, which is 1. So, wala na tayong kasunod dito kasi wala nang datang natitira doon. So, dito naman, yung susunod na data natin, dito ko naman titingin na. So, ibahin natin ang color. Ito. Okay, at saka ito naman. Okay. So, kaya naging 7 over 3 times ng 2, okay, minus ng 3 times 1 over ng 7 over 3. And kapag sinimplify mo yung pinaka-equation na yun, you will get 5 over 7. So, wala nang natira dito. So, wala na tayong kukumputin. So, tsaka mo ilalagay ngayon yung pinaka-value nung pinaka-constant natin, which is 1. Ito yun. Okay? So, kung mapapansin mo, doon sa pinaka-first column natin, okay, yan, lahat ng value natin ay puro positive. Okay? So, ibig sabihin, kapag lahat ng value, sabi niya, di ba, doon sa criteria na kapag ang value ng mga data mo doon sa pinaka-first column mo ay puro positive, ibig sabihin, yung pinaka-control system na yon ay stable. So, kapag kunyaring may isa lang dyan na nag-negative, ibig sabihin, automatic agad na yung pinaka-system na yon ay unstable. Okay, so that's how you use the Routh-Hurwitz criterion at paggawa ng root array table. Okay? Also, always remember, ang paglalagay sa root table mo, okay, so magsisimula ka dun sa s to the 0 to the highest order. So, yung s to the 0 natin, yan yung constant, which is yung 1, tas s to the 1, s squared, s cubed, s part. So, yung pinaka nasa dulong upper part na yun, yun yung pinaka highest order. Mataas yung mga value dito sa mga sa row ng pinaka highest order natin. Okay, yung mga coefficient ng even order natin na variable. Okay, tapos yung sumunod naman, lahat naman ng coefficient naman ng odd order naman ng ating polynomial equation. Tapos yung mga data na ngayon sa bawat cell na yan, yan ay yung mga equivalent data doon sa mga determinants na kinompute natin kanina. Okay? Okay, let's have another example. So, the control system having characteristic equation 2s cubed plus 10s squared plus 5s plus k plus 5. So, find the k value if the system is stable, unstable, marginally stable, at yung natural frequency natin. So, dito sa pinaka-equation niya ito, pinadidetermine niya yung value ng k natin para maging stable siya. At ano din na magiging dapat value ng k mo para maging unstable siya. At ano yung pinaka-margin lang para maging marginally stable yung pinaka-system na yun. And what is the natural frequency nitong pinaka-control system data natin na ito na ibinigay. Okay? So, let us answer yung part A to C na yan. Okay? So, para malaman mo kung stable ba yung pinaka-system mo, dapat ang K mo is greater than 0. At manggagaling yung pinaka-equation natin dito sa may pinaka-S to the 1. Doon ka lagi kukuha ng data kapag yung pinaka-polynomial equation mo ay laging may K na kasamang variable do sa equation na yun. Okay? So, kaya magiging 40 minus 2k over 10 is greater than 0. So, etong 10 na to, kapag kinross multiply mo doon, magiging 40 minus 2k kasi 10 times 0 is 0. Tapos, i-transpose mo yung negative 2k na yan sa kabilang side. Kaya naging 40 greater than 2k. So, we divide both sides by 2. Kaya naging 40 over 2 and then 2k over 2. So, dito, makakancel out na yan 2 na yan. Kaya magiging 20 is greater than k, or kung babalik ta rin mo yun, magiging k is less than 20. So, ibig sabihin, dapat ang value ng k mo ay less than 20 para maging stable siya. Okay? So,
check naman natin yung unstable. Para masabi mong maging unstable siya, dapat ang K mo is less than 0. So, let us use again yung pinaka-equation natin. Magiging 40 minus 2K over 10 is less than 0. So, i-multiply mo yung 10 na yan sa kabilang side, magiging 0 yun. Kaya naging 40 minus 2K is less than 0. And then, i-transpose mo yung negative 2K sa kabilang side, kaya naging 40 less than 2K. So, we divide both sides by 2 para makancel out natin yung 2 na yun sa kabilang side. So, this will cancel out. Kaya ang K mo will be equal to sa 40 over 2 na yan. So, kung na yan naging 20 less than ang K, or kung babalik ta rin mo yan, magiging K is greater than 20. So, ibig sabihin, kapag ang value ng K mo ay greater than 20, magiging unstable na yung pinaka-system mo. Okay? Now, para naman masabi mong marginally stable yun, dapat ang K mo ay equal sa 0. So, 40 minus 2K is over 10. Yung pinaka-equation ulit na yan, i-equate mo naman sa 0. So, 10 times 0 is 0. So, magiging 40 minus 2K is equal to 0. So, you transpose negative 2K to the other side. That's why you get 40 equal to 2K. You divide both sides by 2 para makuha natin si K. So, this will cancel out. Kaya ang K is equal to 20. So, ibig sabihin, dapat ang K mo, okay, hindi lalagpas, okay, o bababa dyan sa value ng 20 na yan para maging marginally stable siya. Ibig sabihin yan yung pinaka-margin niya hanggang 20 lang. Lumagpas ka dyan, okay, ibig sabihin unstable siya. Okay? So, ibig sabihin, kapag yung 20, yan yung pinaka-limit niya, hanggang dyan lang siya. Para masabi mong marginally stable. Yan yung pinaka-margin niya. Okay? So, that's how you determine paano maging stable, unstable, at marginally stable ang isang system mo. Okay, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin ay buuin muna natin yung root array table natin. So, dun sa pinaka-first column niya, ilalagay mo s to the 0, s to the 1, s squared, and then s cubed. So, hanggang s cubed lang tayo dahil ang pinaka-highest order natin ay cube. Okay? So, ibig sabihin, dun sa pinaka-first row, ang ilalagay mo ay yung mga coefficient ng mga add order natin. Okay? So, ito yun, 2s cube at saka yung 5s lang. So, hindi kasama yung 5 dito kasi yung k plus 5 na yan, yan yung pinaka-constant natin kasi yung k natin is a constant na sumasama lang doon sa value ng 5 na yun. So, kaya, naging 2 at saka 5 lang yung nakalagay dito. Okay? Tapos, yung sumunod naman, yung mga coefficient naman ng even order natin ang ilalagay natin sa second row. So, ito yun yung 10s squared at saka k plus 5. Kaya nakita mo dito 10 tsaka k plus 5. Okay? So, dito sa cell na ito, kukumputin naman natin yung determinants nito. Okay? Kaya naging 10 times 5 minus ng 2 times ng k plus 5. Okay? Over ng 10. So, kapag sinimplify mo yun, ang kalalabasan nun, 10 times 5 is 50. Okay? 2 times ng k plus 5, that will give you 2k plus 10. And then, you distribute the negative sign dito sa 2k plus 10 na to. Kaya ang kinalabasan, 50 minus 2k minus 10 over 10. Okay? So, 50 minus 10, that will give you 40 minus 2k over 10. So, that will be the value nung s to the 1 natin dito. And then, yung pinaka-s-abo natin, yung pinaka-value nun ay ito. Okay? Yung k plus 5 na ito. Okay? Now, let us solve naman itong natural frequency. Diba sabi niya kanina dun sa pinag-aralan natin na ang natural frequency ay equal sa even power equation. So, ibig sabihin dito ka titingin sa even power equation natin do sa pinaka s squared na data. So, kalalabasan yan, di ba, magiging 10s squared plus k plus 5. Okay? Kasi ang dala-dala nitong 10 na to, di ba, coefficient yan ng s squared natin. So, dahil sabi natin, ang k natin ay equal dun sa pinaka 20. So, substitute mo yun, magiging 10s squared plus 20 plus 5. That will give you 10s squared plus 25 is equal to 0. And then, you transpose yung 25 sa kabilang side, you will get negative 25. So, you divide both sides by 10 para makuha natin yung s squared. That's why you get s squared is equal to negative 25 over 10 or negative 2.5. So, we get diba sabi natin,
kapag negative. Okay? Yung pinaka-negative na yun, kapag in-square root mo, undefined ang lalabas dun. So, gagamitan mo yun ng complex. So, sabi natin sa circuit analysis na ang j squared ay equal sa negative 1. Okay? So, kaya, nilipat lang natin yung pinaka-negative sign na yun as j squared. So, yung s squared, that will be equal to j squared 2.5. And then, you get square root of both sides. Okay? You will get s is equal to plus or minus ng j 1.58. Okay, ibig sabihin imaginary ang makukuha mo sagot dito kasi meron ka ng j na variable data dun. So, ibig sabihin yung pinaka-frequency mo, okay, ay equal dun sa 1.58, okay, rad per seconds. Okay, so kung kukuhanin mong value ay yung pinaka-positive value na root ng s mo. Okay, so yun yung pinaka-natural frequency o yung angular frequency nung control system natin, which is 1.58 rad per seconds. Okay? Now, let us discuss special cases of root array. So, may dalawang case tayong dapat i-consider. Una na doon ay kapag may zero value ka doon sa pinaka-first element ng kahit anong row doon sa root table mo. Okay? So, yun yung unang case. Pangalawang case naman, kapag doon sa row na yun, puro zero yung mga value, okay, ng element mo. Okay? Pangalawang case na siya. Okay? So, paano ba sinusolve yung pinaka-root table kapag nagkaroon ka ng existence ng mga ganong cases? So, yung unang tatalakayin natin ay yung first element of any row of the root array is 0. So, kapag may 0 value ka doon sa pinaka-first element sa kahit anong row doon sa root table mo, ang gagawin mo daw, i-substitute mo daw yung 0 value na yun as a small positive integer at i-represent mo na epsilon. Okay? Tapos, tsaka mo kumpletuhin yung pag-compute ng pinaka-root table mo. So, pag nakompleto mo na siya, okay, yung pinaka-epsilon na value natin, i-substitute mo daw na 0, okay, kasi sinabi niya tends to 0. Tapos, tsaka mo ngayon computein yung pinaka-data niya. At tignan mo kung lahat ba ng data dun sa pinaka-first column mo ay puro positive, dun mo masasabi kung stable siya. Kung meron man negative value dun, automatic agad na unstable yung system na yan. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo yung mga pinag-aralan natin sa special cases. So, sa number 1, find the stability of the control system having characteristic equation s to the fourth plus 2s cubed plus s squared plus 2s plus 1 is equal to 0. So, tignan natin kung itong given polynomial equation na ito ay stable or unstable o kung saan babagsak na special case ito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin, i-verify muna natin itong condition na to kung pumapasok no sa root stability criterion natin. So, dapat lahat ng mga coefficient ng ating polynomial equation ay puro positive. So, kung mapapansin mo, lahat naman ng mga coefficient na dala-dala ng ating mga variable ay puro positive. So, ibig sabihin, we satisfy the necessary condition para kay root Hurwitz stability criterion. Okay? Okay, let us continue. So, i-plot na natin itong given polynomial equation na to sa ating root table. So, dahil even power yung nagsimula yung pinaka polynomial equation natin, so dun tayo magsisimula. Ibig sabihin yun na mga data dun sa pinaka first row natin ay yung mga coefficient ng ating even order. Okay, so dahil to the s to the fourth yan, so pag nilagay mo yan doon sa pinaka first column, okay, s to the 0, s to the 1, s squared, s cubed, and then s to the fourth. Okay, so magiging itong coefficient ng s to the fourth, s squared, at saka itong 1 na to ang magiging data natin sa first row. So kaya naging 1, 1, 1 kasi lahat ng dala-dala coefficient ng s to the fourth 1, ang dala coefficient ng s squared natin 1 din, and then yung constant na 1. Tapos yung sumunod naman na row, okay, yung coefficient naman dala-dala ng mga add order natin. Okay, so that is 2s cubed at saka 2s, kaya 2 at saka 2. Eh di ba sabi niya rin doon sa root criterion natin na
Kapag merong common factor, i-divide mo na kagad siya doon sa pinaka-common factor para mas madali natin ma-simplify yung pinaka-root table. So, dahil pareha silang 2, so ang common factor natin doon na pwedeng i-divide ay 2 din. So, kaya dinivide natin parehas yung mga value na yun by 2, kaya naging 1 at saka 1 na lang siya. Okay? Now, to get the value naman itong element dito, so may S-guard natin na kukuha na natin yung determinant. So, magiging 1 times 1 minus ng 1 times 1 over 1. Kaya magiging 0. Okay? Tapos dito naman, wala na yan. Ito namang determinants na to ang titignan mo. Okay? Yan. At saka ito. So, 0 to, di ba? So, magiging 1 times 1 minus ng 1 times 0 over 1. And you will get 1 na value. So, babagsak tayo dun sa pinaka-special case na meron tayong isang value ng 0 dun sa pinaka-first element ng pinaka-row na yun. So, ito yung pinaka-first element ng row na ito. So, paano bang gagawin natin para makontinue natin yung pag-compute nitong root table na ito? Okay? Okay, let us continue. So, kanina, dito sa table natin, 0 ito. So, sabi niya, bumabagsak itong topic na ito dun sa pinaka special case 1 natin, kung saan meron tayong 0 value dun sa pinaka first element ng row na yun. Okay? So, ito yung first element ng row na may 0 value, kaya babagsak to dun sa special case 1 natin. Sabi niya, palitan daw natin yung 0 value na yun ng isang small integer value, which is epsilon. So, kaya sinaption natin na epsilon yun. Okay? Tapos, let us compute yung pinaka-determinants na. Okay? So, kaya, epsilon times 1 minus ng 1 times 1 over epsilon. So, epsilon times 1 is epsilon, and then, minus ng 1 times 1 is 1. Kaya, naging epsilon minus 1 over ng epsilon. Okay? And then, yung value natin na 1, which is yung pinaka-constant natin do sa given equation. Okay? So, natuloy na natin ngayon yung pagbuo ng pinaka-root table natin. So, yung susunod naman natin gagawin dito sa susunod na slide, diba sabi niya, pag nakuha mo na yung pinaka-equation mo, i-substitute mo na yung epsilon na yun tends to 0. Okay? Okay, so buuin na natin lahat yung pinaka-root table natin. So, kanina, ito yung epsilon natin, diba? Yan. Tapos ito, epsilon minus 1 over epsilon. Okay? So, sabi niya, para mabuo natin yung pinaka-root table natin, yung epsilon natin is substitute mo tends to 0 o equal to 0, papunta sa 0. So, kaya bumalik ito sa 0, tapos ito 0 minus 1 over 0. So, magiging negative infinity ang kalalabasan yan. So, kung mapapansin mo, dalawang beses tayo nagkaroon ng sign changes dito. Ito, at saka ito. Okay? Ibig sabihin, dalawang sign changes ang gagawin para maging positive siya. So, ibig sabihin, kung gaano kadami yung number of sign changes mo, yun yung number of roots mo na makukuha sa right hand plane ng ating S-plane. So, ibig sabihin, dalawang roots nito, may makukuha kang dalawang roots nito na positive, okay, na mapupunta dun sa pinaka right side ng S-plane mo. So, ibig sabihin, di ba sabi natin, kapag may root ka sa may right hand plane mo, okay, ng S-plane mo, ibig sabihin, yung control system na yun ay unstable. So, katulad dito, dahil meron tayong dalawang sign changes dito, so dalawa din yung kalalabasan na root nito sa may pinaka right hand plane natin, kaya itong system na to is unstable. Okay, so ganun mo gagawin, bubuuin yung pinaka-root table mo kapag kunwari nagkaroon ka ng 0 value na sa first element ng kahit anong row sa root table mo. Okay, so pwede mangyari dito yung pinaka-0 nangyari sa pinaka unang row mo. So, babagsak yan doon sa unang case natin. Okay? Okay, yung mga ibang naguguluhan sa inyo kung ano yung mga sign change, ibig sabihin, titignan mo lang doon sa pinaka-table mo, sa pinaka-first column niya, kung ilang beses siya nagkaroon ng sign changes o pagbabago ng sign. So, dito, kung mapapansin mo, mula dito sa part na to, dyan nagkaroon ng pagbabago ng sign mo. Kaya mula sa positive, papunta sa negative. So, isang pole na yan. Okay?
So, isang sign change na yun. Tapos mula dito, papunta naman dito, isang another sign change yun from negative to positive na yun. So, pangalawang pole mo naman ito. So, yung dalawang pole na yan yung mga pole na makukuha mo na mapupunta, okay, sa right hand side ng S-plane natin. Okay, ibig sabihin kapag nagkaroon ka ng pole sa right hand side ng S-plane mo, automatic agad na yung system mo na yun ay unstable. So, ganun mo tinitignan yung sign changes. Okay? Now, let us discuss naman yung second case ng ating root array criterion, which is all the element of any row of the root array are 0. So, ibig sabihin, isa o dalawa doon sa mga element sa bawat row na yan ay nagkaroon ng 0. Okay? So, ang una daw gagawin, sulat mo daw yung auxiliary equation o A as a function of S nung row na yun, kung saan yung equation na yun ay above nung row nung may mga zeros. Okay? Tapos, pangalawa, ikuhanin mo daw yung derivative ng auxiliary equation na yun, okay, with respect to S, at yung mga may zero value dun sa pinaka row na yon, palitan mo nung coefficient na dala-dala nung differential equation ng auxiliary equation mo. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano yung gagawin nating method kapag sa second special case natin. So, problem number 1, find the stability of the control system having characteristic equation s to the p plus 3s to the 4 plus s cubed plus 3s squared plus s plus 3 is equal to 0. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una muna natin, i-verify muna natin yung necessary condition na nire-require ni Routh-Hurwitz stability criterion. Dapat lahat ng mga coefficient na dala-dala ng ating mga variable ay puro positive. At kung mapapansin mo naman dito sa mga dito sa polynomial equation na given sa atin, lahat ng mga coefficient na dala-dala ng ating mga variable ay puro positive. So, ibig sabihin, we satisfy the necessary condition ng Routh-Hurwitz stability. Okay? So, paano kung tanong siguro ng iba sa inyo, paano kapag sir, kung may iba dyan, may negative value yung dala-dala doon? Automatic agad yun. Hindi mo na gagamitin si Routh-Hurwitz stability criterion kasi automatic agad yun. Isa sa mga roots nung pinaka-polynomial equation mo, magkakaroon ka ng positive root. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng positive root, okay, which is babagsak yung root na yun doon sa pinaka-right hand side ng S-plane mo, automatic agad yun, magiging unstable yung system na yun. So, automatic na hindi mo na kailangan pa mag-compute, automatic na yung pinaka-equation mo unstable na kagad. So, o yung system na yun ay unstable. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ang una natin gagawin, yung pinaka-polynomial equation natin ay ipa-plot natin sa root table. So, kung makikita mo, 5 yung ating pinaka-highest order. So, dahil odd number ito, so, ang ilalagay natin mga data doon sa first row ay yung mga coefficient ng mga odd order natin. So, ito yun, s to the fifth, s cubed, tsaka s. So, lahat nun, ang daladalang coefficient ng bawat variable na yun ay puro 1. Kaya makikita mo dito 1. Okay? Tapos, yung sumunod na row naman, okay, lahat naman ng coefficient ng mga even order natin ang ilalagay mo. Okay? So, ito yan, 3s to the 4, 3s squared, at saka yan 3. So, kaya 3, 3, 3. So, kung makikita mo, lahat sila ay may common factor, which is 3. So, we divide both terms ng bawat term na yun ng 3. Kaya naging 1, 1, 1. Okay? So, kaya natin sinimplify para madali natin masolve yung pinaka-root table natin. Now, let us compute yung pinaka-unang term dun sa baba. So, yung determinants nito yon. So, magiging 1 times 1, minus ng 1 times 1 over 1. Kaya naging 1 times 1 is 1, 1 times 1 is 1 din. So, 1 minus 1 is 0. So, 0 over 1 is 0. So, dun naman tayo sa sumunod. Okay? So, wala na to. Ito naman ang kukuhanin mong determinants. Okay? So, 1 times 1, okay, minus ng 1 times 1 over 1. Ganun din. So, magiging 1 minus 1 over 1. So, that is 0 over 1. That is 0. So, kung mapapansin mo, okay, dalawang 0 ang lumabas sa atin dito sa row na ito. So, babagsak ito dun sa second case ng special case ng root stability criterion natin. So, paano ba ginagawa kapag ganito? Okay?
Okay, let us continue. So, paano bang gagawin natin kapag gano'n ang case natin? So, ito yung may 0 kanina, di ba? Yan, tsaka ito. Yan. Okay. So, sabi niya, di ba, kuhanin natin yung auxiliary equation muna above nung row kung saan nagkaroon ng mga 0. So, ito yun. Okay, nasa s to the fourth natin. Kaya, kuhanin mo yung auxiliary equation niya. So, magiging s to the fourth, di ba? S to the fourth to. Okay, tas s squared dito. Tapos constant na yung 1 doon, di ba? So kaya naging s to the fourth plus s squared plus 1. Tapos sabi niya, di ba, get the derivative ng pinaka auxiliary equation na yun with respect to s. Kaya pag kinuha mo yung derivative ng s to the fourth plus s squared plus 1 na yan, ang kalalabasan, ang derivative ng s to the fourth ay 4s cubed, tas derivative naman ng s squared ay 2s, tas derivative naman ng constant is 0. So ibig sabihin, ang pinaka data mo 4s cubed plus 2s. So yun ngayon yung magiging value nitong may mga 0 na to, yung mga coefficient na dala-dala nun. So ito 4 to, okay, tapos 2 yung isa, okay. So dahil ang common variable na pwedeng i-divide natin sa dalawang term na ay 2, so dinivide natin yung bawat term na yun by 2, kaya naging 2 at saka 1. Okay? So, dahil nabuo na natin yung pinaka-data na yun, mabubuo na natin yung buong table. So, kuhanin mo yung determinants nito. Okay? So, that is 2 times 1, okay, minus ng 1, times 1. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, over 2. Tapos, 2 times 1 is 2, and then, minus ng 1 times 1 is 1. So, 2 minus 1 over 2. So, that is 1/2, which is 0.5. Tapos, dito naman tayo. Okay? So, ito naman yung kukuhanin mong data. Ito, at saka yung nandito sa dulo. Okay? 0 yan. So, wala na to. Hindi mo na siya titignan. So, magiging 2 times 1. Okay? Tapos, minus ng 1 times 0. So, that is 2. Okay? Minus ng 0 over ng 2. Okay? So, kaya, pag sinimplify mo yun, na makukuha mo is 1. Okay? Tapos, ito naman, nasa baba na. Okay? Ito. Yan. At saka ito naman. Okay? Yan, determinants naman na ito. Teka lang. Yan. Okay? So, ito naman yun. 0.5 times 1, okay, minus ng 2 times 1, okay, over ng 0.5. So, that pag sinimplify mo yung buong term na yun, ang lalabas sa iyo negative 3, and then you copy the last variable, which is yung constant natin. So, kung mapapansin mo dito, dun sa pinaka first column natin, meron tayong value na negative, okay? Eh, di ba sabi niya, para masabi mong stable siya, dapat lahat ng value dun sa pinaka first column mo, lahat ay positive para maging stable. So, dahil may negative dito, so ibig sabihin yung system mo ay unstable. So, dalawang sign changes ito. Kasi mula dito, isang pole yan, nag-change siya from positive to negative. So, ibig sabihin, isang pole na yon. Okay? Tapos mula dito, papunta dito, mula negative, nag-change ulit siya ng positive sa pangalawang pole yun. So, ibig sabihin, may dalawang pole tayong makukuha dyan sa pinaka-given equation natin na ang makukuha nating sagot ay positive. So, ibig sabihin, dalawa roots natin ay maipaplat natin sa right-hand side ng S-plane natin. So, ibig sabihin, kapag meron tayong mga roots sa right-hand side natin, automatic agad na yung control system na yun ay unstable. Okay? So, that's how you plot yung mga polynomial equation natin into a root table. At dun sa root table na yun, madidetermine mo yung stability ng ating control system. Okay?